Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 69 at 70 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Unang ang gumawa ng pag-atake etong Dami. Subalit madali din lamang itong naiwasan ni Dwayne at mabilis na nagsagawa ng kanyang ganting pag-atake. Napahanga naman etong si Yunwo sa naging aksyon nitong aktor at nasambit nga sa kanyang sarili na higit na mas naging mas mahusay ang naging pagkilos nitong si Dwayne matapos ang isang linggo niyang pag-aaral. At malamang ay talagang nagsasanay ito ng husto. Tama nga raw ang kanilang naging pasya na siya ang maging una niyang estudyante sapagkat nagtataglay talaga itong aktor ng kahangahangang talento at disiplina habang tuluyan na nitong pinabagsak sa lapag ang nasabing Dami. Pinuri nga niya ang kausayan nitong si Dwayne na talagang malaki ang ipinagbago kumpara noong isang linggo at nakatitiyak nga daw siyang maaabot na nito sa ngayon ang bronze level at masayang isinaad na kanila nang itataas ang ranggo nitong si Dwayne sa Coliseum, gayon din sisimulan na ang isasagawa nilang livestream. Ilang sandali pa nga at masaya nang binati nitong si Alibos ang kaniyang mga taga-subaybay at kanila na nga daw sisimulan ang ikalawang episode ng itinatag niyang akademya. Kasama nga niya etong kanyang unang estudyante na si Dwayne, gayon din sa ngayon nga raw ay kanila nang itataas ang ranggo nitong aktor at sa bawat pagkatapos ng laban nito ay magbibigay siya ng isang paalala. Ayon pa nga sa binata, na malamang ay magugulat ang mga manonood sa laki ng paglago ng kasanayan nitong kanyang unang estudyante na pinagdududahan naman ng ilan sa mga manonood na maaabot nitong aktor ang ranggo ng bronze, subalit kampante naman etong si Alibos sa kakayahan ng kanyang unang estudyante at seryoso pang ang nakipagpustaan sa kanila. Na kapag naabot nitong aktor ang ranggo ng bronze ng walang anumang pagkatalo, ay magkakaroon siya ng 1 hanggang 2 linggong pahinga, pero kung matatalo ito kahit isang beses lamang, ay magla-livestream nga daw siya ng 4 na beses sa loob ng isang linggo na tinanggap naman ng kanyang mga manonood. Napatingin nga sa kaniya etong si Dwayne, ngunit etong aktor ay lubang napakababa ng tiwala sa kanyang sarili na talagang ikinabahalang masilayan nitong si Yunwo, sapagkat ibang-iba nga daw ito kani-kanina lamang. Pinagdududahan nga niya ang kanyang sarili kung magagawa niyang maabot ang nasabing ranggo nang wala maski isang pagkatalong matatanggap. Nagsimulang mangamba etong binata sa kakatuwang pagkilos nitong si Dwayne sapagkat nakasalalay nga daw dito sa aktor ang kanyang 2 linggong pahinga sa pagla-livestream upang makapag-focus sa isasagawang MS Quest, kung kaya't napagpasya niyang kinakailangan niyang maganda sa mga posibleng problema na kaharapin nitong aktor sa pakikipaglaban. Kung kaya't agad nga siyang nakaisip ng pwedeng makadagdag ng lakas na loob para dito kay Dwayne at kanyang natanong etong aktor kung natutuwa nga daw ba ito kay Tangi, na sinagot naman ito ng oo. Do'y nakaisip nga siya ng isang solusyon at seryosong isinaad na kung magagawa nitong si Dwayne na manalo ng sunod-sunod ay kanyang papayagan etong kanyang estudyante na hawakan at alagaan niya etong pasaway na si Tangi sa loob ng 1 oras. Ang ma-imagine nga ang payag na iyon ay tila ba isang panaginip para dito kay Dwayne na talagang ikinainggit pa nga ng mga manonood. Agarang ninais na nga nilang simulan ang pakikipaglaban nitong aktor habang mas minabuti nitong si Alibos na magmistulang isang multong commentator para sa mga taga-subaybay ng programa. Lumitaw na nga sa kanilang harapan ang isa pang karakter na unang makakalaban nitong si Dwayne at isa nga itong swordsman na lubos siyang nahihirapang labanan sa isang duelo. Pinakalma nga niya ang kanyang sarili habang etong kanyang katunggali ay agaran ng kumilos matapos na isaad ng system na umpisahan na ang kanilang labanan. Nagpakawala nga ito ng isang pag-atake patungo sa kanya na madali din lamang niyang naiwasan. Nagpatuloy nga itong kanyang kalaban sa pagwasiwas ng kanyang espada, subalit wala maski isa sa mga ito ang tumatama sa kanya. Problemado na nga etong kanyang katunggali buhat nang hindi niya maunawaan kung ano nga ba ang nangyayari habang eto namang si Dwayne ay patuloy lamang sa kanyang matalas na obserbasyon at napuna ang paggamit nitong kanyang kalaban ng napakaraming mana sa tuwing magpapakawala ito ng kanyang pag-atake. Inalala nga niya itong turo ni Alibos pagdating sa kahalagahan ng pag-iwas at paghanap ng tamang distansya laban sa mga manlalarong gumagamit ng espada, gayon din pakiramdaman ang pagkilos ng mga ito at sasamantalahin ang tiyempo kapag naubusan na sila ng mana sa kanilang katawan. Nangyari nga ang lahat ng ito na agara namang hindi pinalagpas nitong si Dwayne at ginamit ang isa sa kanyang mga skill na nagpatalsik papalayo dito sa kanyang katunggali habang iniinda ang pinsalang natamo sa kanyang katawan. Subalit hindi nga siya uminto sa pag-atake at muli na namang pinuntirya ang katawan nitong kanyang kalaban at doon muli niyang inalala ang isa pang turo sa kanya nitong si Alibos na huwag masyadong maging agresibo lalo na kung ilang segundo ang kinakailangan bago matapos ang cooldown ng kanyang skill upang hindi makakuha ng momentum at opening ang kanyang kalaban. Kung kaya't napagpasyan nga niyang muli di umanong lumayo, ngunit nanlaki nga ang kanyang mga mata
sapagkat bago pa man siya tuluyang makalayo ng husto, ay kapwa naman humandusay na sa lapag etong kanyang katunggali, kasabay ng pagsasaad ng system na siya ang nagwagi sa kanilang duelo na lubos niyang ikinabiglang mapag-alaman. Pasimpleng natutuwa naman etong si Yunwo sa kanyang nasilayan at aniya ay alam niya sa kanyang sarili na literal na may angking talento etong si Dwayne na kinikilalang isa sa pinakamahusay na action star. Subalit dahil nga rin doon ay naging ito ang rason upang mahirapan siya pagdating sa paglalaro buwat sa hektik ang schedule ng nasabing aktor. Kaya't kung mapapalawak nga lamang di umano ang pangunawa at kaalaman nitong si Dwayne sa larong arena, ay tiyak na magiging mas mahusay pa ito kumpara sa karamihan. Nagpatuloy nga siya sa pakikipagduelo at patuloy din ang pagkolekta ng pangalawang panalo, ikatlo, ikaapat, ikalima hanggang sa ikasyam na tagumpay. Doy muli ngang ipinahayag nitong si Alibos sa mga tagapanood na ilang araw pa nga lamang ang nakakaraan ay nasa hanay pa ng 67 milyong manlalaro lamang etong si Dwayne na nasa pinakamababang ranggo ng arena. Subalit sa ngayon nga raw ay nakagawa na ito ng siyam na sunod-sunod na panalo na ipinagpasalamat naman ito sa ating pangunahing tauhan at ikinahanga ng mga manonood. Mayabang ang nawika niya na mukhang mananalo siya sa kanilang pustaan ng kanyang mga taga-subaybay at makakapag-focus sa ibang gawain. Ipinahayag nga rin sa kaniya nitong si Dwayne na sa ngayon nga raw ay nasa hanay na siya ng ika-42 milyong manlalaro at pilit namang pinapalakas pa nitong binata ang kanyang kalooban upang maabot ang ranggo ng bronze level na nasa ika-10 milyong pababa. Malakas nga niyang muling tinanong etong si Dwayne kung ano ang kaniyang layunin, na sinagot din ito na maabot ang bronze level nang wala maski isang talo at tinawag ang kanyang sarili bilang isang halimaw. Doy dumating na nga rin ang panibagong karakter na kanyang makakalaban na agarang ninais nitong si Alibos na tapusin ng mabilis. Subalit natigilan nga silang dalawa nung kanilang masilayan na ang kanilang makakaharap sa kasalukuyan ay hindi basta-basta. Buwat ng sa kasalukuyan nga ay mayroon na itong 13 sunod-sunod na panalo at buwat doon ay tila ba pinanghinaan ng loob etong binata at mukhang ang pangarap niyang 2 linggong pahinga sa pagla-livestream ay maglalahong parang bula mga master. Hindi nga makapaniwala etong si Yunwo sapagkat maging etong kanyang mga manonood ay lubang napapaisip na isang driver o bayarang substitute etong karakter na nasa kanilang harapan. Problemado nga siya sapagkat maaantala pa ang kanyang orihinal na plano para sa MS Quest at hindi inaasahang may isang driver na makakalaban etong si Dwayne. Kinakabahan nga siya sapagkat malamang ay bumaba ang moral mayroon itong aktor lalo na nung nasambit nito na higit nga raw ng 4 na panalo etong individual na kanyang makakalaban. Subalit seryoso nga nitong nasambit na tanging 4 lamang iyon at upang maabot ang bronze level ay kinakailangang malagpasan niya ang ganitong klase ng mga balakid at dapat siyang magtiwala sa lahat ng itinuro sa kaniya nitong kanyang guro na lubos na di inaasahang marinig nitong binata. Buwat ng mukhang wala nga daw kaidi-idiya etong aktor hinggil sa mga tinatawag na driver o bayarang manlalaro. Doy inilahad na nga ng system ang pagsisimula ng kanilang labanan at etong driver ay mabilis na kumilos sa pasugod at kapaynugot na rin ang sandata nitong espada. Napagtanto naman itong si Dwayne na gumagamit ito ng sword energy at mas mabuting palakasin ang kanyang depensa, subalit magkaganoon man ay labis pa rin siyang nabigla nung nagagawa nitong magbago ng direksyon ang pag-atake at etong kanyang katawan ang pinunteriya. Aminado nga etong aktor na sadyang nasa ibang antas na ang kasanayan nitong kanyang katunggali kumpara sa mga nauna. Maya-maya pa ay napagpasyan nga nitong sumugod patungo dito sa driver na hinamak ng mga manonood sapagkat lumalabas na nga raw sa ngayon ang totoong ugali at kaparaanan nitong aktor noong umpisa. Habang nananatili namang seryoso lamang na nanonood sa isang tabi etong si Alibos. Muli nga niyang naalala ang kanilang naging interaksyon nitong si Dwayne hinggil sa klase ng kaparaanan na maaari niyang gamitin oras na nakaharap niya ang isang individual na sa tingin niya ay wala siyang tsansang manalo at kung ano ang pagkilos na maaari niyang gawin upang magkaroon ng pag-asa sa ganitong klase ng pagkakataon. Natuwa naman etong binata sa ganong klase ng katanungan at kanilang ninais na simulan ang posibleng kanyang magagawa kung ito man ay mangyari. Kasalukuyan namang natatawa etong driver na kanyang kalaban sapagkat ganito nga lamang di umano kadaling talunin at kababaw mag-isip ang mga manlalaro na nasa pinakamababang ranggo kasabay ng direktang pag-atake nito sa kinaroroonan nitong si Dwayne. Ngunit do'y naganda naman ng kanyang counter etong aktor at gamit ang kanyang kamao ay madali niyang sinalubong ng suntok ang espada nitong driver na lubos niyang nabigla sa klase ng pagkilos na isinagawa niya at naunawa ang iyon ay dahil nais niyang alisin ang bisa ng sword energy na kaniyang ginagamit. At dahil nga sa kawalan niya ng focus, ay hindi niya namalayang nasa likuran na niyang bahagi etong si Dwayne at nagsimulang magpaulan ng napakaraming suntok na pilit namang dinedepensahan ng kanyang katunggali. Plano nga sana nitong gumawa ng distansya
Subalit ang pagkakataong ito ay siya namang hinihintay nitong si Yunwoo at malakas na inatasan etong kanyang estudyante na ito na ang tamang pagkakataon upang kanyang i-activate ang skill na Lion's Roar patungo sa kinaroroonan nilang dalawa. Naparalisa nga etong driver na kaniyang kinakalaban dahil sa nasabing skill habang muli ay nagsimula na naman siyang pakainin nitong si Dwayne ng kanyang mga suntok, siko, tuhod at lahat ng pwedeng pakawalang pag-atake sa buo niyang katawan. At bilang panghimagas ay ginamit niya ang skill na body check na talagang nagpatalsik dito papalayo sa lapag at tuluyang nagbunsod ng kanyang pagkapanalo. Masayang masaya nga siyang pinuri nitong binata, lalong-lalo na't ang kanyang kinalaban ay isa pa di umanong driver o bayarang manlalaro na hindi naman niya naunawaan. Nagpatuloy pa nga ang winning streak nitong aktor at umabot na ng 19 at kapwa nga kinumpirma ng system na kanyang tuluyang naabot na ang bronze level dahil sa kanyang sunod-sunod na tagumpay. Masaya nga niyang ibinahagi sa mga manonood na noong una ay iniisip niyang wala siyang tsansang maabot pa ang bronze level sa arena, subalit matapos nga raw na kaniyang makilala etong si Alibos at matutunan ang mga kaalaman na kanyang ibinabahagi ay naging posible ang mga imposible, kasabay ng panghihikayat sa mga manonood na mas mabuting magparehistro sila sa Alibos Academy na sinang-ayunan naman ng karamihan sa mga ito. Masaya ngang inilahad nitong binata na dito na nagtatapos ang kanyang livestream sapagkat tuluyan na nga daw naabot nitong si Dwayne ang kanilang pinaka-adhikain na maabot ang bronze level at nakangiting nasambit na muli na lamang silang magkikita-kita sa panibagong episode nitong programa pagkalipas ng 2 linggo. Samantalang sa opisina naman ng Mano Guild ay ating masisilayang literal na nanggagalaiti etong kanilang tumatayong guildmaster na si Marco buhat ng kanilang napag-alaman na matapos silang mag-invest ng napakalaking halaga ng salapi upang sila ang manguna sa pagbubukas ng ikalimang MS Quest ay may iba pang individual ang matagumpay na nakakuha nito kumpara sa kanila. Sinisisi nga niya etong kanyang advisor na si Patrick na mas minabuting humingi na lamang ng paumanhin. Ninais nga rin itong si Marco na malaman kung sino ang matagumpay na nakakuha nito at sadyang mas lalo nga lamang niyang ikinabiglang mapag-alaman na ang magiging tagasimula ng ikalimang MS Quest ay walang iba kundi etong si Alibos. Ito nga raw ay mula sa kanilang nakalap na impormasyon. Buhat nga raw na magbigay ng kautusan etong duke na si Lebron para simulan na ang nasabing gawain. Nadidismaya nga etong si Patrick buhat noong umpisa ay hindi na siya pinakinggan itong kanilang guildmaster. Hinggil sa gusot na may kaugnayan sa Alibos Academy at ngayon ay etong ikalimang MS Quest naman. Seryoso namang sinambit nitong si Marco na magbibigay nga raw siya ng kautusan para sa lahat ng kanilang kasamahan na maganda para sa isang paglalakbay. Sapagkat kahit na nabigo sila na mauna ay titiyakin na lamang nila na sila ang magtatapos nitong MS Quest at galit na isinaad na kanila nga daw sisingilin ng mahal etong si Alibos mula sa lahat ng gusot nitong naidulot para sa kanila mga master.